Ngayon naka-plug in na yan doon, ha. Naka-plug in na yan doon. Pakita ko sa inyo yung issue niya. Oh, shorted. Diba? May shorted siya. Ngayon, ang alamin natin kung saan banda o anong channel yung may shorted. First time kong makagawa ng ganitong klaseng brand. Okay, tinakpan na natin. Kailangan, kung mari, takpan ko na yung mga brand ngayon para wala nang issue. 4 channel na power amplifier ito. Yun nga, sinasabi ko, first time kong makagawa ng ganitong klaseng brand. 4 channel na power amplifier, channel A, channel B, channel C, and D. Tapos ganda ng mukha nyo. Signature yata nila yung ganitong klaseng mukha. Ayan, galing Manila pa ito. Kalimutan ko lang kung taga saan si Migo. Kaya lang, ha. Basta nga, taga Manila ito. Hindi ko mahanap yung pangalan niya sa may karton. Ang issue daw is nawawalan daw ng power. Puputok daw yung fuse niya. Nawawalan daw ng power. Ngayon, ito, bagong-bago pa ito eh. Naka-plastic pa nga eh. Ngayon, naka-plug in na yan doon, ha. Naka-plug in na yan doon. Pakita ko sa inyo yung issue niya. Oh, shorted. Diba? May shorted siya. Ngayon, ang alamin natin kung saan banda o anong channel yung may shorted. So ngayon, tatanggalin ko muna itong takip para ma-check natin. Itanggal ko na yung takip. And then, ito yung bumungad sa atin. Naka-tuaryo pala ito, ha. Tuaryo lang, manipis siya. Yung transformer niya malapad. Tingnan natin yung supply niya. 42, naka 2 tires. 42,084. Naka 2 tires siya. 42,084. Yan, high rail is 84. 42 yung low rail niya, malapad. Okay, mga ngayon lang makakita ng ganitong unit. Okay, ayan, silipin nyo. Dahil naka 4 channel ito, yung itong side na to is para dito sa may 1 and 2 channel. Tapos itong capacitor na to para naman dito sa may 3 and 4 channel siya. Okay, sabihin na lang natin channel 1, channel 2, channel 3, channel 4. Ayan, ganyan yung proseso niya. Tapos mayroon siyang 4 na fan. Okay, ngayon para malaman natin, dahil hahanapin nga natin kung saang banda yung may sira, channel 1 and 2 ba or channel 3 and 4. Isa-isahin natin. Ngayon binaklas natin tong channel 1 and 2 muna. Channel 1 and 2. Try natin kung bagay shorted pa rin. Okay, meron pa rin siya, oh. Okay, ibig sabihin may shorted pa rin. Balik natin itong channel 1 and 2. Balik natin yan. Tapos ito naman yung bunutin natin, channel 2 naman. Okay, ayan, nabunot na. Binalik ko yung channel 1, ha. Binunot ko yung channel 2, ay channel 3 pala, sorry. Palilito ako. Channel 3 and 4 binalik natin. Ito na natin. Okay, nag-normal. Nag-normal siya, oh. Ibig sabihin, ang sira is nasa channel 3 and 4. Channel 3 and 4 yung may problema. Okay, dito. Dito siya. Ngayon, focus na tayo dito. Hindi ang request plan ni Bossing dito ay i-fix bias. Kaso lang sinilip ko, parang naka-fix bias na ito. Parang naka-fix bias na siya. And then kwan pala, muti ko makalimutan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pairs. 8 by pairs yung output na ginamit. NGW 01, 02, 0302 and then 0281. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pairs. By pairs yun, ha. Drive kasing yung isa dyan eh. Pero sa output lang talaga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, 7. Pero by pairs, 8 pairs. Gulo, no? So ngayon focus tayo sa may channel 2. Baklasin natin ito para masilip natin kung ano yung channel na may problema. Channel 1 or 2. Kasi nga magkakasama itong kable, hindi na mabiling hatiin to. Channel 1 or 3, naguguluhan kasi ako eh. O anong channel? 3 or 4? Baklasin ko muna ito. Pinaklas ko na yung channel 2. May nasira na output na, hindi mo lang nabumigay yung fuse, 20 ampere ang ginamit. Dapat mga 15 lang siguro. Ngayon, para malaman kung alin yung side na may shorted dito, either itong na side or ito, kasi nga pinagsama na yung dalawang channel dito eh. Dito lang sa diode lang, na ito rin sa diode, oh.
Yung diode na yan, yung fast recovery diode, malalaman mo kung may shorted yan or wala. Okay, ngayon, check natin. Di ba? Para hindi na tayo magbaklas agad-agad. Ito tester natin. Nakalimutan ko yung tester ko sa bahay. Kaya tester ng chewing ko to. Dito na side ay ito, tingnan nyo. Diode yan, yung fast recovery diode. Oh, yan, may shorted dito. Shorted dito. Kailangan kapag reverse, pag ni-reverse mo yan, dapat wala siyang shorted. Oh, may shorted talaga siya, oh. Oh. Ayun, i-reverse natin, ha. Kapag naka-forward, normal na gagalaw yan, pero dapat hindi short. Oh, ayan, shorted, oh. Kahit naka-reverse na siya, oh. Oh, shorted. Shorted dito. May shorted na dito. Tapos, dako tayo sa may kabilang side. Oh, dito. Oh, wala. Hindi gagalaw. Kung gagalaw man, konti-konti lang kasi naka-reverse tayo, eh. Naka-reverse yung tester natin. Okay. Ibig sabihin, good. Halos good dito. Good yung isang side na to. Dito may problema. Ngayon, dito tayo magpo-focus ngayon. Ang alamin natin kung ilan yung output yung nadali dito. And kung may iba pang parts, siyempre, may iba pang parts na nasira. Ang problema sa ganitong kasing design is yung ginamit na bloke ay yung patayo. Pwede sana ma-check na sana natin to kung ilang pirasong output ng nasira. Kung nakadapa sana to, pwedeng iangat. Ito kasi sabay, oh. Sabay, di ba? Mangyari dito, baklasin talaga lahat to. Baklasin sabay to lahat. Kasi hindi mo naman pwedeng iwanan yung isang side lang. Pwede naman, ang magagawin mo dito, baklasin mo lahat ng transistor. Baklasin lahat ng transistor, pwede ito. Ano ba mas madali? Magbaklas lahat nito or mga transistor na baklasin? Di ba? Pwede, kahit na transistor na lang, iwanan nitong drive. Dito kasi sa drive to, eh. Ito, iwanan nito. O, tapos tanggalin lahat yan. Okay? Yan na lang diskarte gagawin natin. Check na lang natin pa isa-isa ito. Kasi magbaklas tayo ng buuan nito. Nabunot ko na yung dapat bunutin. Hanggang dito lang siya. Tatlo iniwan ko. Ay, ito sa kabilang side, dalawa. And then, nawala na yung shorted niya. Ito. Pakita ko sa inyo. Ito, naka-forward tayo. Na normal yan. Pero wala na siyang short, oh. Ngayon, pag reverse yan, dapat mawawala yung short niya. Oh, ayan, wala na. Ang para sa may kabila, oh, pares na, oh. Oh, di ba? Ganun din dito. Kailangan pati yung kabilang side, ma-check nyo rin. Kailangan mawala rin yung shorted. Oh, ayan. Tapos kailangan pag reverse siya, dapat walang short. Oh, wala. Kumpara natin sa kabila. Oh, wala din. Ngayon, tag-iisang pares lang. Tag-iisang pares ito, shorted to. So dito, tag-iisang pares ang nadali. Ito short to, short. Oh. Di ba? Shorted, oh. Same din ito, short din to. Oh. Okay, isang pares lang. Yan lang yung diskarte na may tuturo ko sa inyo. Sana nakapagbigay idea tayo. Pwede naman to, eh, na hindi mo na babaklasin yan lahat para malaman mo ng diretso kung alin yung may sira. Angat mo na sana itong bloke. Ang problema nga, nakadapa yan, hindi mo maangat yan. Ang gagawin mo talaga, tatanggalin mo lahat ng tornilyo na yan. Angat mo yung board, tapos kalasin mo to lahat. So ngayon, balik natin lahat ng good na yan. Binalik ko na yung mga output na sa tingin natin okay pa. Ito yung dalawa, oh. Okay, ngayon bago natin palitan to o bago natin lagyan yan, pwede natin testing to. Pwede natin testing, pwede natin sukatan kung magiging normal siya or may problema pa na iba bago natin dagdagan. Okay? Ngayon, balik natin to. Balik natin tong channel 3 and 4. Balik natin mga kable, and then testing natin kung may shorted pa or wala na. Balik na natin to. Ito na lang yung hindi ko na ibalik yung terminal ng out, speaker out ito. Ayan, dalawang channel. Naiwan yung isa, pauli na lang natin yan. Ngayon, kung unang video natin is nag-short yan or may ilaw, ngayon wala na, oh. Normal na siya. Oh. Naka normal mode na. Nasa 0.3 lang siya, oh. Diba? Nasa 0.3 lang. Lapit natin tester.
Halos nasa 0.3 lang, mababa na, good na bias to eh. Oh. Diba? Ngayon ito yung channel na na-repair natin. Oh. Good na good siya oh. Diba? Isa lang yung tinitingnan ko dito. Yung heatsink niya napakanipis. Ayan oh, nipis oh. And then sa mga nagsasabi na mas maganda yung manipis na heatsink dahil mabilis lumamig, para sa akin hindi maganda. Hindi maganda talaga yon. Marami na akong nare-repair na mga board na mga maninipis ngayon yung heatsink. Mabilis talaga sa masira. Kadalasan nadadali yung output. Kasi nga kapag lalo yung mga hinahataw na volume, siyempre bibilis agad ng todo yung transistor. Ngayon hindi kaya siyang suportahan ng, or hindi kaya i-absorb ng todo ng heatsink kasi nga manipis siya. Ano ba gusto nyo? Mabilis lumamig or matagal uminit? Base lang yan sa may kuha sa obserbasyon ko. Mas matibay talaga yung makapal. O yan, good na siya. Ngayon, dagdagan na natin to. Ito na yung time na pwede na tayo magdagdag ng output kasi okay na siya, goods na siya. Naglagay na ako ng audio input and then speaker. Ang ginawa ko na lang is pinarallel ko muna. Pinarallel ko para yung input na lalagyan natin is channel A and then channel C lang. Para dalawang or lahat ng channel is magkakaroon siya ng indicator na signal, di ba? Although yung speaker, dito ko na lang muna nilagay sa 3 and 4 or channel C, channel D. Dito lang muna na side. Okay? O, ayan. So, tingnan ninyo. Ang mangyari dito kapag pinihit mo yung channel 1, sasabay na yung channel 2 or channel B. Kasi nga naka-mono or naka-parallel tayo. Basta makita lang natin na umilaw siya, okay yun, goods yun. So, ayan, meron siya, oh. Kaso lang, walang audio yan. Channel C and then D. Itong channel C lang pipitin natin. Sasabay na yung D dyan kapag may audio siya. O, ayan o. Dalawang channel na tumutunog yan. Dalawang channel. O, ngayon, para mas klaro, nalagay ko na sa dito. Ay, kaso nakakuan pala to. Naka-switch sa may parallel eh. Okay na, basta working na siya. Gumagana na dalawang channel na yan o. Diba? Oh. Itong channel A. Nasabay lang. Working na. Hanggang dito na lang. Naway nakapagbigay idea tayo. Yun lang naging problema niya, yung output lang na isang pares. And then sa request plan ni Bossing na i-fix bias, hindi na, no need na i-fix bias kasi naka-fix bias na siya. Tapos mababa na yung bias na, nasa 0.3 na, nasa normal na bias na yan. Nakapagbigay idea ako sa inyo kung paano mag-repair ng itong klaseng unit na 4 channel, kung paano mag-step by step sa pagre-repair, di ba? Kung paano tayo mag-step by step na sa pagre-repair. Tulad niyan, hindi mo alam kung saan ka magsisimula kasi nga pumuputok yung fuse or nagsushort siya. O yun lang, step by step. Bunot channel 1 and 2, 3 and 4. Ayan, basta gayahin nyo na lang yung video natin. Okay na amigo, yung unit mo rito, okay na to, goods na ito ulit. maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin ha. And then promotion, bago tayo magtapos, syempre shop natin sa Holy G Electronics Repair Shop, number 61 Don Julio Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then syempre paki-share na video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then syempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace out in lahat.